Paano nga ba kumikickback ang isang mayor sa kaban ng bayan? Well, una, mga kababayan, gusto ko lang pong sabihin sa inyo na wala po tayong pinatutungkulang mayor o hindi lahat ng mayor ay magnanakaw. At hindi rin naman natin maikakaila dahil sa mga nababalitaan natin sa mga mainstream media at sa ating mga komunidad na may mga mayor talagang sadyang kurakot. So, hindi po natin nilalahat. Pero, pag-uusapan na natin sa paksang ito, yung kung paano nga ba kumikickback ang isang mayor nang hindi natin napapansin. Yung mga maliliit na bagay o detalye na nangyayari sa ating bayan ay hindi natin napapansin na sa ganung bagay pala posibleng kumita ang mayor. Una, mga kaibigan, yung atin pong tinatawag na ghost employee. Mga kaibigan, pag tumatakbo po ang isang kandidato bilang mayor, may mga senaryo na magpapa-fill up na po yan. Mangangako yan na kukunin kitang empleyado ng munisipyo pag ako'y nanalo. Pasa lang kayo at i-evaluate yan ng ating HR pag tayo ay nanalo. So, doon pa lang mga kaibigan, may kopya na sila ng mga application form nyo, yung mga biodata nyo, lahat. Meron na silang mga requirements ninyo. So, naka-line up na yan, mga kaibigan, sa tingin ko, dyan sila ngayon kumukuha, mga kaibigan, ng ghost employee. Kaya, minsan, meron pong mga sistema, may mga buwan na papatawag kayo ni mayor dahil may ipapagawa. So, minsan, sa isang buwan, nakapagtrabaho ka, after nun, wala na. Pero, paano kumikbak ang mayor? Posibleng kumikbak si mayor doon, mga kaibigan, sa pamamagitan ng inilagay ka na niya bilang contractual employee. Kung 6 months man yan, 6 months ang sahod mo, isang buwan lang ang binigay niya sa iyong sahod. Pero yung posibilidad na sa ganung paraan na nagpasa ka ng application nung election pa lang, nagamit na yung pangalan mo. Dahil ang iba naman dyan, umiimbento ng mga pangalan. Mas delikado yun. May mga lokal na pamahalaan na nag-imbento ng ghost employee. Nasaan to mga pangalan na to? Diba? Kahit nga sa Intel Funds, ginagawa yan, umiimbento. Sino to mga to? Pero may ibang mayor na marurunong, totoong tao, totoong taga roon, totoong mga pangalan. At liligawan yan at sasabihin nilang, kayo ay nagtrabaho sa munisipyo. Pag tinanong ni auditor, sasabihin naman ng tao, opo, nagtrabaho po kami sa munisipyo. Dahil ang alam niya, nagtrabaho nga siya, isang buwan nga lang. Pagkatapos nun, yung kumukuha ng sahod niya, hindi na niya alam kung sinong kumuha nung 5 buwan. Kung halimbawang 6 months ang binigay na job order. So, ghost employee. Pangalawang pwedeng pagkakitaan na malaki, infrastructure project. Kung mapapansin ninyo, yung halaga halimbawa ng 100 million, 50 million lang ang i-implement. Kaya may mga lugar, may mga barangay na putol-putol po ang kalsada. So pinakita na mula simula hanggang dulo may kalsada. However, yung gitna ay putol-putol. So, yan po ang may posibilidad na may kumikbak dyan. Matapos po niyan, may mga mayor, mga kaibigan, na kumikita sa procurement. Halimbawa, bibili ng kapalit mga bagong laptop, aircon, upuan, lamesa, lahat. Tiles, pagawa. Yan. So may mga overpricing dyan. May magbibiding-bidingan dyan. Yun po ang posibleng pagkakitaan. Kung ang usapan naman po ay nagpiprint kada araw na napakaraming dokumento, sa isang papel, sa isang rim lang, mga kaibigan. Kung ilang libong papel, ilang daang rim sa isang araw ang kayang ubusin ng isang munisipyo, pwedeng pagkakitaan. Sa gamot, pwede ring pagkakitaan yan. Sasabihin ni mayor na wala nang ganitong gamot, o-order tayo, meron siyang mga sinusuplayan, pero pag hindi nakakuha yung mga pamilya na yon, yung mga nilista niya, mga beneficiary, mga kaibigan, automatic, alam nyo na.
kickback na ni Mayor yon. Di ba? Sinasabi natin itong mga posibilidad, mga kaibigan, dahil baka may mag-react na mga mayor dyan, wala naman tayong pinapangalanan, posibilidad na pinagkakakitaan ito. At kung bakit, mga kaibigan, bago ko makalimutan, sinasabi natin na sa huli, ang nakukulong lang ay yung kanilang mga sekretaryo, yung kanilang sekretarya, yung mga treasurer, ganun lang yung mga nakukulong talaga kasi mga kaibigan, hindi kayang i-release ni Mayor basta-basta yung pondo na walang mga perma. At si Mayor sa dulo, mga kaibigan, magiging biktima pa dahil sasabihin niya na hindi lang naman ako mag-isa ang nagtatrabaho niyan. Yan ay inaasa ko sa mga empleyado ng munisipyo. So, makikita nyo doon sa ombudsman, umiiyak-iyak yung treasurer, city treasurer, yung secretary, dahil sila ang pumirma. Hindi marirelease ni Mayor yan kung hindi sila pumirma. So, may idea na kayo, kung meron kayong mga kamag-anak na papasok sa munisipyo na pinasok ni Mayor, at pag pumirma yan, mga kaibigan, hindi kayang saluhin ni Mayor yan. Pag may nag-whistleblower kung paano ginagawa ang pangungurakot. So sa mga ganong paraan, mga kaibigan, pasimple na hindi nyo alam na nakakapangupit pala si Mayor. At ang higit sa lahat, mga kaibigan, yung pabor. Kikita si Mayor kapag meron pong mga katulad ng, hindi po natin sinasabi ito ha, halimbawa po'y wedding, sample lang, pasugal, sabungan, kasino, sugalan, magpipikit mata at magbibingi-bingihan lang si Mayor, mga kaibigan. Nightclub, magbingi-bingihan lang, pumikit ka lang ng mata. Antimano yan. Mula doon sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa, meron pong kumikikback dyan. So, minsan, bibigyan tayo ni Mayor ng 1 kilong bigas, 5 kilong bigas, gamot, kung ano pa man, ayuda, kumot, damit, pag may kalamidad. One time lang yun. Pero, mga kaibigan, yung kinita sa'yo ni Mayor ay unlimited. Kaya marami pong nagpapatayan sa iba't ibang lugar para maging mayor. Ayaw bitawan, mga kaibigan. Bakit? Kung ikaw ay mayor, ikaw ay pwedeng magpasara ng mga kalaban mo. Pwedeng hindi mo bigyan ng permit. Kung ikaw ay mayor, makikita mo kung ano ang lapad at mga oportunidad sa bayan mo na pwede mong kamkamin habang ikaw ay mayor. Kaya po, ang posisyon sa politika, hindi lang po sa congressman, senador, nakafocus tayo dun eh. Gobernador, may kanya-kanyang mga pamamaraan yan kung paano sila kumikita dahil alam nila na ang tao sa susunod na eleksyon ay kailangan mong bigyan. Kaya kung ikaw ay tumatanggap ng timba, tabo, o 2,000, 5,000, depende sa lugar mo, o kung ano pang tinatanggap mo, di ba? Sasayawan ka ng politiko. Bakit? Tatagay ang politiko sa'yo. Bakit? Kasi hindi mo alam na tunay-tuniladang pera ang pwede nilang makuha sa pag-upo sa posisyon nila. So, specifically sa pagiging mayor, mga kaibigan, dyan po kumikita dahil may power si mayor sa bayan na yan. Kaya niyang pigilan kung ano man yung mga panukala nyo, kaya niyang ibito. May power siya dyan sa bayan na yan. So, kung gusto niyang, kung meron siyang lagay doon sa mga nightclub o sa pasugal o kung ano man yan, mga wedding o kung anong illegal pang mga ibang sugal, meron siya. Kada buwan, mga kaibigan. Higit sa lahat, sumasahod pa ang mayor, mga kaibigan. At batay po sa aking pagkakaalam, ang mayor ay sumasahod po yung kanilang salary grade ay naglalaro sa pinakamababa yata ay 200,000 a month. Depende sa kung gaano kayaman ng bayan. Kung first class municipality or city ang isang pinamumunuan ng isang mayor, baka milyon pa nga minsan ang sahod. So, meron pa po yung mga budget, yung pinamimigay sa inyo, akala nyo galing sa bulsa ni mayor, galing din po yan sa buwis ng bayan. Galing po yan saan? Sa mga taxes ninyo, sa sedula, marami, sa business permit, mga kaibigan. Pero higit sa lahat talaga,
yung pabor, yung kapangyarihan na pwede niyang i-authorize. Halimbawa, merong subdivision na gustong magtayo dyan, kahit bawal, nagagawa niya ng paraan. Yung mga squatter dyan, pwedeng paalisin. Diba? Yung mga illegal na mga pwedeng gawin dyan, yung katulad ng mga natural resources nyo, pwedeng pakialaman ni Mayor yan. Pwedeng gawan ng paraan yan. Pwedeng mahilot lahat yan, mga kaibigan. At si Mayor ang magbe-benefit. So, sa susunod na eleksyon, kapag binigyan ka ni Mayor, sabi nga nila, tanggapin nyo daw. Pero mga kaibigan, kung alam nyo namang masamang Mayor ito talaga, at hindi kayang gawin yung mga pinapangako niya, huwag na kayong maniwala. Kung kaya nila kayong lokohin, ipakita nyo rin na kaya nyo rin silang lokohin. Hindi ako nag-i-encourage na tumanggap kayo dahil masama yan. Pero kung tatanggap man kayo, iparamdam nyo sa mga mayor na yon na tinanggap nyo dahil binigay nila. Pero pagdating sa balota, kayo ang masusunod. So yan po yung ating moral lesson. Sana ay may mapulot po kayo. At sana huwag magalit sa akin ang mga mayor. Wala naman po kung pinatutungkulan kung sinong partikular na mayor. Yun po ay para lang sa mga masasamang mayor. Maraming salamat po.